Marina, aba, tanghali na itulog ka pa rin? Sita ni Doña Pasita habang tinatapik nito sa balikat si Marina. Tita, bakit po? Tanong naman ni Marina na pupungas-pungas pa. Naalimpungatan siya sa paulit-ulit na tapik ng matanda sa kanyang balikat at sa lakas ng boses nito. Anong bakit? Abay, 10:00 na ng umaga pero tulog ka pa rin. Umalis na ang asawa mo at hindi mo man lang siya na ipaghanda ng almusal at isusuot. CEO ng kumpanya ang asawa mo pero pinapabayaan mong pumasok nang hindi maayos ang damit? Ano yun? Iaasa mo na lamang sa mga katulong ko ang lahat? Eh di sana pala yung katulong na lang ang pinakasalan niya. Singhal pa ng matanda na nakapamewang pa. 3 taon ng kasal si Leandro at Marina, pero tita pa rin ang patawag ng matanda kay Marina. Hindi kasi siya tanggap ng Donya. Ilang beses na siyang nagtangkang tawagin ito ng mama pero nagalit pa ito. Tita na lamang daw ang itawag niya dito. Galing sa mahirap na pamilya si Marina. Nakapagtapos naman siya ng pag-aaral dahil scholar siya, pero nanatiling mababa ang tingin sa kanya ng matanda. Ibang babae kasi ang gusto nito para sa anak nito, pero siya ang pinakasalan ni Leandro. Isa pang matinding dahilan kung bakit galit ito kay Marina ay dahil nawalan si Leandro ng malaking halaga dahil sa kanya. Inutusan siya ni Leandro noon na mag-asikaso ng mga online transactions, pero merong nang scam kay Marina. Sa kanyang kalituhan ay naibigay niya ang password ng kanilang mga accounts at nalimas lahat ng pera nila. Pati si Leandro ay nag-iba ng pakikitungo sa kanya matapos ang pangyayaring yon. Tita, masama po kasi ang pakiramdam ko. Ang sabi po ni Leandro ay wag ko na daw siyang asikasuhin at magpahinga na lamang daw ako para gumaling ako agad. Sinubukan pang mga tuwira ni Marina kahit alam naman niyang hindi siya mananalo sa matanda. Abay, naniwala ka naman. Siyempre mabait ang anak ko kaya pinagpapahinga ka niya. Pero hindi mo dapat pinapabayaan ng asawa mo. Ang pagiging asawa at nanay ay walang day off, walang pahinga, walang sakit-sakit. Kung sa bagay, hindi ka naman nga pala nanay. Teka, may diferensya ka ba ha, Marina? Ilang taon na kayong mag-asawa hindi mo pa rin nabibigyan ng anak si Leandro ah. Wala naman ang problema sa akin, tita. Nagpatingin na ho ako. Depensa agad ni Marina. Ilang beses na rin naman silang nagpatingin at wala naman daw problema sa kanyang matres. Bata pa rin si Marina, kaya naman kayang-kaya niyang magbuntis. So, ibig mong sabihin ay anak ko may problema? Aba, nako! Gigil na sabi ng matanda. May ipapagawa ho ba kayo sa akin? Susunod na lang ho ako sa baba, tita. Iniba na lamang ni Marina ang usapan. Kahit kailan naman ay hindi siya nanalo sa Donya. Lagi siyang mali. Lagi siyang may pagkukulang para kay Doña Pasita. Bumaba ka na pagkabihis mo. Hindi porket madami kaming katulong ay iasa mo ng lahat sa kanila. Dapat marunong ka mag-ayos ng kahit kwarto niyo man lamang mag-asawa. Dapat, ikaw ang nagluluto ng pagkain ng asawa mo at ikaw din dapat ang nag-aayos ng mga gamit niya. Nung nabubuhay pa ang ama ni Leandro, ako ang nag-aasikaso ng lahat ng kailangan niya. Madami kaming katulong pero pagdating sa asawa ko, gusto kong ako ang nag-aasikaso sa kanya. Sige po, tita. Maiksing sagot ni Marina para matapos na lamang ang kanilang pag-uusap. Binging-bingin na siya sa paulit-ulit na sermon nito. Wala na ring inurasan. Basta nakita siya nito, lagi itong may masasabi. Padabog naman na umalis ang matanda. Sa araw-araw na buhay ni Marina ay puro panlalait at pangmamaltrato ang ginagawa sa kanya ng kanyang mother-in-law. Matagal na niyang hinihiling sa kanyang asawa na bumukod na sila ng bahay, pero ayaw nito. Ang katwiran nito ay matanda na daw ang mama nito. Malaki din daw ang utang na loob ni Leandro sa matanda, dahil ang mga negosyo nito ay sinimula ng ama at ina nito. Kakaiba ang sama na pakiramdam ni Marina ng araw na yon. Matindi ang kanyang pagkahilo. Masakit ang kanyang buong katawan. Nasusuka din siya. Kahit pa sinabi niya sa matanda na bababa na siya ay muli siyang humiga sa kanyang kama. Hindi niya kayang bumangon. Tila ba hinihila siya ng kama para muling mahiga at matulog. Bayaan mo na nga si tita. Ang sarap ang matulog, tita. Lagi naman talaga siyang galit sa akin. Bulong ni Marina sa kanyang sarili at muli siyang nahimbing. Halos 1 oras din pala siyang nakatulog muli at naalimpungatan sa sigaw ng matanda. Hoy Marina, hindi ka pa rin talaga babangon? Ano ka, senyorita? Hindi rin naman maipaliwanag ni Marina kung bakit iritable siya at nawalan siya ng pasensya sa matanda. Tumayo siya sa may pinto at saka sumigaw ng malakas. Masama nga ho ang pakiramdam ko.
Matutulog ako sa ayaw at gusto nyo. Huwag niyo akong kulitin, tita. Pasigaw na sabi niya at muli siyang bumalik sa kama at natulog. Hindi na kumibo ang matanda. Wala siyang alam na tumawag na pala ito kay Leandro at nagsumbong na sinigawan niya. At dahil nga laging masama ang pakiramdam niya at nakakaramdam siya ng matinding pagkahilo at pagsusuka, ay naisipan niyang mag-pregnancy test. Nang bumaba siya sa sala ay hindi niya nakita ang matanda. Natuwa pa nga siya na hindi na niya kailangan makipagtalo pang muli dito. Nagpunta si Marina sa malapit na convenience store at bumili ng 3 pregnancy test. Pagbalik niya ng bahay ay agad siyang nagtungo sa banyo. Ginamit na niya ang unang pregnancy test. Kabadong-kabado siya. Halos pigilin niya ang kanyang paghinga habang hinihintay kung 1 o 2 linya ang lalabas sa maliit na bagay na yon. Maya-maya pa ay lumitaw na ang 2 linya na kulay pula. Oh my gosh, buntis ako. Bulong ni Marina sa kanyang sarili. Napakasaya niya. Sa wakas ay magkakaroon na sila ng anak. Umasa din siya na baka bumalik ang dating pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa. Baka bumait na ang ina nito kapag nabigyan na niya ng apo ang Donya. O baka naman pumayag na si Leandro na bumukod sila kapag may baby na sila. Binuksan niya ang 2 pang pregnancy test. Sadyang 3 kit ang binili niya para makasiguro sa resulta. Makaraan ng ilang minuto ay 3 pregnancy test na ang nasa harap ni Marina at positive ang lahat ng yon. Halos umabot sa tenga ang kanyang ngiti. Isinalansan niya ang mga kit sa gilid ng lababo. Naisip niyang sorpresahin si Leandro pang uwi nito. Excited sana siyang sabihin kay Leandro na buntis na siya. Pero nang gabing dumating ito, ay sinugod siya nito sa kwarto na sumisigaw pa. Marina! Marina! Ano tong sinasabi ni Mama na sinigawan mo raw siya kanina? Gigil na sigaw nito. Hindi ko siya sinigawan. Malayo ako sa kanya kaya kailangan ko lakasan ng aking boses. Baka napadiin lamang ang pagsasalita ko dahil buong araw na niya akong pinagagalitan. Sinabi ko na sa'yo na masama ang pakiramdam ko, Leandro. Kaya natulog ako ulit tapos nagalit na naman siya. Akala niya nagdadahilan lang ako. Hindi ko naman siya sinigawan. Mali ang sumbong niya sa'yo. Pagdadahilan ni Marina. Pero ang totoo ay napikon na rin kasi siya sa matanda. Pero hindi niya yun maaaring aminin kay Leandro dahil siguradong sa matanda ito kakampi. Baka lalo lang lumaki ang gulo. Mama ko siya at kailangan mo siyang galangin. Gigil na naman na sabi ni Leandro. Ginagalang ko naman siya. Ako nga ang hindi niya ginagalang bilang tao at bilang asawa mo. Kailan ba kasi tayo bubukod? Dapat naman talaga nakabukod na tayo dahil may sarili na tayong pamilya. Ang tanda mo na pero nakasiksik ka pa rin sa nanay mo. Hindi ugali ni Marina ang sumagot sa asawa niya. Pero dahil siguro sa hormones ng pagbubuntis ay nakuha na niyang sumagot ng pabalang. Napupuno na rin siya sa pagiging mamas boy nito. Bakit ka naman niya gagalangin? Siya ang kailangan mong galangin, Marina. Halika, humingi ka ng pasensya kay Mama. Hinawakan siya ni Leandro sa braso at akmang hihilahin palabas para pumunta sa mama nito. Teka lang, Leandro. Sa araw-araw ay ako ang tinatalakan niya. Wala na akong ginawang tama. Tao lang din ako. Nasasaktan din ako sa mga sinasabi niya. Bakit ako pang hihingi ng sorry? Sinasaktan pa nga niya ako minsan tapos ako pang paghihingin mo ng paumanhin? Kampihan mo naman ako kahit minsan lang. Hindi kita kakampihan dahil mas naniniwala ako kay Mama. Hinawakan ni Leandro si Marina sa braso at hinila siya para bumaba sa sala at humingi ng paumanhin sa Donya. Pilit na tumatanggi si Marina pero mapilit ang lalaki. Nakaladkad si Marina palabas ng kwarto. Pilit siyang nagpupumiglas para bumalik sa kwarto niya. Tutol ang kanyang kalooban sa paghingi ng paumanhin. Nang nasa may hagdan na sila ay sumigaw na si Marina. Ayoko sabing humingi ng sorry dahil wala akong kasalanan. Hindi ko siya sinigawan. Kinailangan ko lang talaga lakasan ng boses ko. Parehong-pareho kayo ng nanay mo. Ang lulupit niyo sa akin. Bakit mo pa ako pinakasalan kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa akin? Asawa mo ako pero bakit hindi mo ko kayang ipagtanggol, Leandro? Himutok niya. Masamang-masama ang kanyang loob. Huwag mo akong sisigawan at palamunin ka lamang dito, Marina. Pagkasabi niyon ay sinampal siya ni Leandro. Nawalan siya ng panimbang kaya't nahulog siya sa hagdan. Halos 7 baitang din ang kinahulugan niya. Nang bumagsak siya sa sahig ay ramdam niyang may nangyari sa bata sa sinapupunan niya.
Naramdaman niyang dinudugo siya pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Masakit ang balakang at likod niya. Dumudugo din ang kanyang ulo dahil humataw ito sa sementong sahig. Gusto pa sanang sabihin ni Marina ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang humingi ng tulong. Gusto niyang sumigaw at magalit kay Leandro at sa nanay nito. Pero nawalan siya ng lakas at ilang saglit lang ay nawalan na rin siya ng malay. Nabigla naman si Leandro sa nangyari. Nagtaka ito kung bakit dinudugo si Marina. Anong nangyari? Tanong ni Doña Pasita nang makita nitong nakahiga sa sahig si Marina at walang malay. Nawalan siya ng panimbang nang sampalin ko siya. Bakit siya dinudugo, Mama? Natatarantang tanong ni Leandro. Hindi ko alam, iho. Tawagin mo mga katulong natin at dalhin niyo na siya sa ospital. At baka kung ano pang mangyari dyan, kargo pa natin yan. Utos ng Donya na halatang wala kahit kaunting simpatya kay Marina. Agad namang isinugod ni Leandro ang dugo ang asawa nito sa ospital. Sa private room na nagkamalay si Marina. Nagdaan na pala ang magdamag. Nakatulog siya ng mahaba marahil dahil sa sakit ng kanyang katawan. Nang dumilat siya ay nakita niya si Leandro na nakaupo sa gilid ng kama. Napansin din niya na tanghali na. Nag-iisip siya kung gaano na siya katagal sa ospital. Bakit ako nandito? Anong araw na? Gaano katagal na ako dito? Sunod-sunod na tanong niya. Biyernes na. Maiksing sagot ni Leandro. Biyernes na? Anong nangyari sa akin? Buntis ka pala, Marina. Bakit hindi mo man lamang sinabi sa akin? Mahinang sabi ni Leandro. Nagpipigil ito na maiyak pero halata sa boses nito na halos pumiyok na nga. Bago ko labang nalaman na buntis ako, palaging masama ang pakiramdam ko. Naisipan ko mag-pregnancy test dahil lagi akong naduduwal. Sasabihin ko sana sa'yo na buntis ako. Pero pagdating mo pa lamang ng bahay, sinugod mo na agad ako. Umiiyak na sabi ni Marina. Ang dali namang sabihin na buntis ka. Sana'y sinabi mo agad para naiwasan natin to. Anong ibig mong sabihin? May nangyari bang masama sa baby ko? Nanginginig na sa kaba si Marina. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na tila ba pinapakiramdaman ng kanyang baby. Kumikirot ang sugat sa ulo niya na kinailangan pang tahiin. Mahina daw ang kapit ng bata. Hindi kinaya ang pagkahulog mo sa hagdan. Nanginginig ang boses ni Leandro. Kahit tagal nilang hinintay ng sanggol na yon. Nakapagpatingin na nga sila at ayon sa mga doktor ay mababa ang sperm count ni Leandro, kaya't mahirap itong magkaanak, pero inilihim nila ang kalagayan nito sa lahat. Mataas ang pride ni Leandro at ayaw na mahusgahan ang pagtawanan. Hindi rin niya matanggap ang sinapit ng baby nila, kaya naman pilit niya itong isinisisi kay Marina. Anong ibig mo sabihin na hindi kinaya ng baby, Leandro? Nagsisimula ng humagulgol si Marina. Wala na ang bata, Marina. Halos pabulong na sagot ni Leandro. Naluluhan na rin ito. Dito na tuloy ang nag-hysterical si Marina. Kasalanan mo lahat to, Leandro. Kung hindi mo sana ako sinaktan ay hindi mawawala ang anak natin. Kung nirespeto sana ninyo akong mag-ina, nandito pa sana ang baby ko. Bakit akong sinisisi mo? Kung sinabi mo sana na buntis ka, hindi kita sasaktan. Depensa pa ni Leandro. Kasalanan ko pa na nawala ang bata? Hindi mo ako dapat saktan buntis man ako o hindi. Kasalanan mo ang pagkawala ni baby at hindi kita mapapatawad. Kayo ng ina mo. Napayuko lamang si Leandro. Hindi nito tinatanggap na kasalanan nito ang pagkawala ng baby nila. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Tumayo si Leandro at lumabas ng kwarto. Naiwang mag-isa si Marina. Masamang-masama ang loob niya at iyak siya ng iyak. Ipinangako niya sa kanyang sarili na ito na ang huling beses na masasaktan siya ng mag-ina. Makalipas ang 2 araw ay nakauwi na rin ng bahay si Marina. Nagkulong lamang siya sa kwarto at ipinagluluksa ang pagkawala ng anak niya. Napilitan na lamang si Leandro na manatili muna sa guest room. Habang nagpapalakas ay bumuo na din siya ng plano. Wala na rin namang pagmamahal sa kanya at respeto ang asawa niya. Mukhang ang inaasahan niyang pagbabago nito ay hindi na matutupad. Dahil nakikipagmatigasan pa rin ito na walang kasalanan. Nagtiis siya sa piling na mag-ina dahil sa pag-asa na magigising din si Leandro at maiisipang bumukod na sa ina. Pero habang tumatagal ay lalo lamang itong nawawalan ng amor sa kanya dahil sa kakasulsol ng Donya dito. Kaya pa sana niyang magtiis pero nang mawala ang kanyang anak ay umabot na sa sukdulan ng lahat.
Nakapagdesisyon na siya. Iiwan na niya si Leandro. Hindi na niya kayang makisama sa isang tao na hindi siya kayang panghalagahan, ipaglaban at irespeto. Maayos naman ito nung una, maraming pangako. Pero ni isa ay wala namang natupad. Lalo na ang pinangako nito noon na magtatayo sila ng sariling bahay at bubuo ng masayang pamilya. Tatapusin na niya ang ilusyon niya na magbabago ito at pipiliin siya. Umasa lang pala siya sa wala. Nang manambalik na ang lakas niya ay agad na niyang itinuloy ang paglalayas. Itinaon niyang wala ang kanyang asawa. Inimpake niya ang mga damit at personal niyang gamit. Dala-dala ang kanyang mga bag at kaunting pera ay nakipagsapalaran si Marina sa paghahanap ng trabaho sa Kamaynilaan. Ilang taon din siyang nanirahan sa Bulacan kaya't naisipan niyang makabubuti kung sa Maynila siya maghanap ng trabaho para kahit paano ay malayo-layo siya sa mag-ina. Pagdating sa malawak na syudad ay naglakad-lakad siya sa pag-asang may makitang mga karatula na naghahanap ng tauhan. Panay ang dasal niya na may makuha agad na trabaho at mas mainam sana kung stay-in para hindi na siya mamroblema sa tutuluyan. Kahit kasambahay o yaya ay papasukin niya. Laking tuwa niya nang makita ang karatula sa isang restaurant. Naghahanap ng manager at ng kusinera. Mahilig magluto si Marina at matagal na rin niyang pangarap na magkaroon ng restaurant o kahit makapagtrabaho man lang bilang cook. Gustuhin man niyang magluto sa bahay ni Leandro, ay palagi naman pinipintasan ni Doña Pasita ang kanyang luto. Kaya hindi na lang siya nagkukusa dahil sasama lang ang loob niya lagi. Dali-dali siyang pumasok at nagtanong sa tao na nasa loob ng restaurant. Walang customer sa loob ng restaurant na yon. Napakunot ng noo si Marina. Halos lunchtime na pero wala man lang kumakain kahit isa. Lumapit siya sa lalaki na natanaw. "Excuse me, may nakuha na po ba kayong manager at kusinera? Mag-a-apply ho sana ako." Magalang na tanong ni Marina sa lalaki na sa tingin niya ay manager o kaya ay may-ari ng restaurant. Tisoy ito, matipuno at mukhang mayaman. Gwapo ito sa totoo lang. Nakatayo ito sa likod ng bar counter at tila nag-iimbentaryo. Kumunot ang maamong mukha nito. "I'm sorry miss pero hindi kami hiring ngayon." "Po, may karatula po dun sa labas. Nakalagay ay naghahanap kayo ng manager at kusinera." Giit ni Marina. Sumilip sa labas si George at saka tinawag ang tagalinis nito. "Mang Mando, bakit nakasabit na naman yung tarpaulin na naghahanap tayo ng manager at chef?" Nagtatakang tanong ni George. "Naku sir, sorry po. Tumatagas po kasi ang aircon kahapon kaya nilagay ko muna roon. Naayos ko na ho ang aircon pero nakalimutan ko lang tanggalin ang tarpaulin. Pasensya na po. Tatanggalin ko na lang po." Paliwanag ng matandang lalaki na agad naglakad para alisin ang paskil. "Ayan miss, hindi lang pala natanggal ang tarp. Pasensya na, hindi kami hiring." "Ganun ba? Sayang naman." Halos maluha-luha si Marina. Halos buong araw na kasi siyang naghahanap ng trabaho pero bigo pa rin siya. "Baka pwede pong makahingi na lamang ng tubig?" Dagdag niya. Uhaw na talaga siya. Nanghihinayang siyang gastusin ng kaunting pera niya na hindi pa umabot ng 3,000. "Sure." Ipinagsali ni George ng tubig si Marina at iniabot sa kanya. Sa ilang segundo ay naubos agad ni Marina ang tubig kaya't nagulat si George. "Mukhang uhaw na uhaw kami sa." Puna ni George sabay senyas kung gusto pa nito ng tubig. "Oo nga pasensya na po. Buong araw na kasi ako naghahanap ng trabaho. Sobrang init pa sa labas." "Pasensya na talaga miss ha. Ang totoo, nalulugi na itong negosyo ko. Isinara ko na nga ang ibang branches. Ito na lamang ang natitira at sa kasamaang palad, isasara ko na rin to soon." Umupo si Marina sa upuan na katabi ng lalaki bago sumagot. "Sayang naman. Ano pong nangyari? Pero okay lang kung ayaw niyong sagutin, sir." Usisa ni Marina. "Nagkaroon lang ako ng kaunting personal na problema. Humina din ang kita ng restaurant na to at wala akong pondo para masustain ang operation. Kaya magsasara na din kami." Ang totoo, may asawa si George dati. Ikinasal ito sa Amerika. Noong una ay maayos naman ang pagsasama nito at ng babae. Pero paulit-ulit nitong nahuli na nanlalalaki ang ex-wife nito. Pero dahil maraming kakilala sa Amerika ang ex-wife nito, ay nagawa nito ng paraan para baliktarin.
Nang mag-divorce ang dalawa ay nakuha lahat ng ex-wife nito ang mga negosyo at ari-arian. Sa kasalukuyan ay inilalaban pa nito na mabawi ang mga naipundar. Iginiit ng ex-wife nito na conjugal property ang lahat ng meron, kahit ang namana nito sa magulang ay nalimas din ng dating asawa. Baka naman po masasagip pa to, sir. Pangungulit ni Marina. Nakikita kasi ni Marina na maganda ang lokasyon ng restaurant, daanan ng mga tao, kaya nanghihinayang siya na maipasara lang. I don't know. Sa lahat ng negosyo ko, dito ako walang background. Hindi ako marunong magluto at hindi rin ako marunong maging manager ng restaurant. At hindi ko na kayang magpasweldo ng karagdagang mga empleyado. Sayang naman po ito. Ang ganda pa naman ng pwesto at ang ganda ng design nitong restaurant nyo. Malaki rin. I know. Pero hindi ko na talaga ito kayang isalba. Lubog na ako sa pagkalugi. Napatitig si Marina sa lalaki na mukhang problemado. Sir, may naisip po ako. Napatitig sa mukha niya ang kausap. Ano naman yun, miss? Paano po kung subukan nating isalba ang restaurant na to? Pwede po ako maging manager at cook nyo. I don't think I can afford to pay you, miss. Subukan mo na lamang magtanong sa mga restaurant sa kabilang street. Madami dun. Hindi po bali, sir. Hindi niyo po ako kailangan pasweldohin. Pabayaan niyo na lang po akong tumira dito sa restaurant nyo. Basta po libre ang kuryente at pagkain, ayos na po sa akin nakabayaran yun. Bigyan niyo po ako ng 2 buwan para subukang isalba ang resto niyo na to. Nakangiting alok ni Marina. At bakit mo naman gagawin yan? Sino namang tao ang papayag na magtrabaho na walang bayad? Pagtataka ni George. Wala kasi akong matitirahan, sir. Umalis na ako sa bahay namin dahil sa mga personal na kadahilanan. Win-win situation naman to eh. Tutulungan kitang isalbang resto mo at tutulungan mo po ako may matirahan habang naghahanap pa ako ng ibang trabaho at ng permanenteng matutuluyan. Sa tingin ko ay kailangan lang natin ng maayos na marketing strategy at ng masasarap na menu at kikita na ulit ang restaurant mo. It seems like you know what you're doing, miss. What's your name anyway? Marina Santos po. It's nice to meet you, Marina. Ako naman si George. George Lopez. Huwag kang ma-offend pero may mga dokumento ka ba tulad ng ID or NBI clearance man lamang before we proceed to your offer? Okay lang po. Meron po ako lahat ng yan, sir. Dali-dali binuksan ni Marina ang kanyang bag at iniabot ang mga dokumento at ID sa binata. Kinuha naman ni George ang mga yon. Pasensya na kung kailangan ko itong gawin. Para din naman to sa proteksyon nating dalawa. Kailangan ko lang talaga ng pagkakakilanlan sa'yo. Wala pong problema, Sir George. Sinuri ng lalaki ang mga dokumento niya. Ano po sa tingin niyo, sir? Pasado po ba ako? Well, it seems legit naman ang lahat ng dokumento mo. At ayon dito sa resume mo, nagtrabaho ka na bilang assistant cook. Opo, sir. Nag-asawa lang po ako kaya hindi ko na naituloy ang pangarap kong magtrabaho bilang chef. Ilang segundong nag-isip si George habang nakatitig sa dokumento ni Marina. Medyo kinakabahan siya dahil baka hindi pumayag ang lalaki sa offer niya. Sige, subukan natin. Biglang sabi ng lalaki, kaya naman nakahinga ng maluwag si Marina sa narinig. Kapag 2 buwan at walang pagbabago sa sales, ay isasara ko na ang restaurant na to, Marina. At hindi na kita kailangang bayaran pa. Kapag naman may improvement nga, ay syempre sasweldohan na kita. Moving forward at ikaw na rin ang magiging permanent cook at manager nito. Deal. Nakangiting sagot ni Marina. Hindi lamang niya pinapahalata sa lalaki pero tuwang-tuwa siya dahil makakalaya na siya ng tuluyan mula kay Leandro at sa ina nito. Meron pa siyang 2 buwan para maghanap ng trabaho, sakaling hindi na nga maisasalba pa ang resto ni George. Pero pinapangako niya na gagawin niya ang lahat para maging success sila ng lalaking ito na hindi man siya kilala ng lubusan, binibigyan naman siya ngayon ng magandang oportunidad. So, kailan ka magsisimula, Marina? Nakangiting tanong nito. Handa na po ako magsimula kahit ngayon na. Good. Pero hindi ka maaaring tumira dito sa restaurant. Wala ka naman tutulugan dito. Yung office ko maliit lang. Wala rin ditong shower. Paano ka maliligo? Pero kung gusto mo, dun ka na lamang sa guest room ng bahay ko pansamantala. Kahit po saan ay ayos lang sa akin, sir. Okay, anyway. George na lang. Masyadong formal lang, sir. Sige.
Tutulong na rin ako sa ginagawa mo ngayon kung ano man yan. Wala rin naman akong uuwian kaya hihintayin ko na kayo at tutulungan dito. Tumango naman ito. Matapos sa mga gawain sa restaurant ay umuwi na sila sa bahay ng binata. Tahimik lamang sila sa biyahe at halatang nagkakailangan pa. Pumarada ang kotse ng lalaki sa labas ng isang napakalaking mansyon na may kalumaan na. Ang laki po pala ng bahay niyo. Manghang sabi ni Marina nung makapasok sila sa loob. Oo, namano ko to sa parents ko. Sa kanila nakapangalan kaya hindi na pakialaman ng ex-wife ko. Medyo luma na to, ilang kwarto lamang ang nagagamit. Sa master's bedroom ako natutulog. Ang isang kwarto ay tinitigilan ng 2 kasambahay ko. Ang isa naman dun sa boy namin. May isa pang maayos na kwarto sa taas. Dun ka na lang. Iayos mo na lamang ang mga gamit mo ron para makapagpahinga ka na rin. Maraming salamat ulit, George. Tatanawin kong malaking utang na loob lahat ng to. Ngumiti lamang ang lalaki at isinama na siya sa magiging silid niya. Matapos mag-ayos ng mga gamit niya, ay nagpunta si Marina sa may hardin para sana makapagpahangin. Pero nagulat siya na andun pala si George at nagkakape. Aba, nagkakape ka pa ng ganitong oras? Nakangiting bati ni Marina sa lalaki. Hindi na tumatalab sa akin ng kape. Mas inaantok pa nga ako kapag nagkakape ako eh. Baka gusto mong kumain, ipagluluto kita. Hindi na, musik pa naman ako. Matutulog na rin naman ako maya-maya. Sabihan mo lang po ako kapag may ipapaluto ka. Sure, pero next time na lang. Teka, bakit gising ka pa? Namamahay pa siguro ako kaya naisipan ko magpahangin muna dito. I see. Masasanay ka rin. Marina, maaari ba kitang tanungin ng medyo personal na bagay? Nag-aalangang tanong ni George. Oo naman, ano po ba yun? Umupo si Marina sa silya na harapan ng kausap. Anong dahilan at kailangan mo ng matitirahan? Hindi ka naman mukhang homeless. Sino bang tinataguan mo? Ang totoo niyan, lumayas ako sa bahay ng asawa ko. Ayaw kasi sa akin ng mother-in-law ko. May iba siyang babae na gusto para sa asawa ko. Nawalan din sila ng malaking pera dahil na-scam ako nang minsang tinulungan ko ang asawa ko sa isang online transaction. Kaya naman lalong nagalit sa akin yung biyenan ko. Tapos yung asawa ko, nag-iba na pakikisama sa akin. Natitiis ko naman lahat pero nung nakaraang linggo lang, pinagbuhatan ako ng mister ko ng kamay. Nawala ang sanggol sa sinapupunan ko. Para akong naumpog at bigla na lamang ayaw ko na silang makasama at makita habang buhay. Kaya ako napadpad dito sa Maynila. Mahabang kwento niya sa tahimik na lalaki. Masalimuot naman pala ang pinagdaanan mo, Marina. Hindi kita masisisi kung pinili mong lumayas. Ako man ay masalimuot din ang pinagdaanan pero kung ikukwento ko sa iyo ang buhay ko, baka abutin tayo ng umaga. Sa susunod na lang siguro. Pabirong sabi ni George. Sige, next time na lang. May utang kang kwento sa akin ha? Nakangiting sagot niya. Sure. Matutulog na ako. Magpahinga ka na rin at marami pa tayong gagawin bukas. Sabihan mo lang ako kapag may kailangan ka o kaya ay tumawag ka lang sa kasambahay. Salamat ulit, George. Good night. Kinabukasan nga ay agad nilang sinimula ng pagpaplano sa restaurant. Ginawa ni Marina ng advertisement at ad sa iba't ibang social media platforms ang Kuya G Restaurant. Dahil housewife si Marina, ay madalas siyang magbutingting ng kanyang cellphone at gadgets at magbukas ng kung ano-anong useful na bagay sa online. Kaya naman kahit papaano ay maalam siya sa advertisement sa internet. Gumawa din siya ng mga bagong recipe na idadagdag sa menu. Mga menu na afford ng mayaman at mahirap pero lahat ay masarap. Nagdagdag din siya ng mga promo para maengganyo ang mga tao na kumain sa kanilang resto. Halos araw-araw nga silang nag-uusap at nagpaplano ng mga gagawin sa resto. Ilang beses nang nahuhuli ni Marina na nakatitig sa kanya si George. Nakakaramdam siya ng kilig pero pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na sa trabaho lamang siya dapat mag-focus. Maganda, maputi at balingkanita naman si Marina. Kaya hindi nakapagtataka kung mapukaw niya ang atensyon ni George. Kaya nga siya nagustuhan ng asawa niyang si Leandro dahil sa angkin niyang kagandahan. Lalo na noong dalaga pa siya at sales lady sa mall. Doon siya nakilala ng asawa niya at hindi na tinantanan hanggang sa makasal sila. Ilang linggo pa lamang ay ramdam na nila ni George ang pagbabago. Unti-unti nang lumalaki ang kanilang kita.
Padami na rin ng padami ang mga taong dumadating sa restaurant para kumain o mag-take out. Isang gabi nang magsasarado na ang resto ay nilapitan ni George si Marina. Abala siya sa pagliligpit at pagtulong sa mga tauhan. Marina, kakausapin sana kita sandali. Doon na lang tayo sa labas. Seryosong sabi ni George. Kinabahan si Marina. Seryoso ang mukha nito at hindi niya alam kung paaalisin na ba siya nito sa trabaho. Nang makalabas sila ay agad nagtanong si Marina. Sir, may problema po ba? Willing naman po akong baguhin kung may hindi kayo nagustuhan sa mga ginagawa ko dito sa restaurant niyo. Kabadong tanong agad niya. Umupo si George sa bench na naroon at sinyanisan si Marina na maupo sa tabi nito. Ibinigay nito sa babae ang isang cup ng mamahaling kape. Para sa'yo, Marina. Dumaan kasi ako sa coffee shop kanina. Salamat. Ano nga bang sasabihin mo? Gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng tulong mo. Gusto ko ding ibigay sa'yo ito. Iniabot ni George ang sobre na naglalaman ng 5,000 piso. Nako, Sir George, ang dami nito. Para saan ba to? Wika niya nang makita ang laman ng sobre. Malaki-laki ang kinita ng ating resto sa loob ng 1 buwan na nagtatrabaho ka rito. Nakangiting sabi ni George. Nako, hindi na to kailangan. Hindi ko ito matatanggap dahil may kasunduan naman tayo, hindi ba? Sa ngayon ay malaking bagay na sa akin nang makatira sa bahay mo ng libre. It's okay. Malaki naman ang kinita natin eh. Hindi ko kayang sarilihin ang kinita ng resto na ikaw ang naghihirap. Utang na loob ko sa'yo kung makakabago ng resto ko, Marina. Kaya tanggapin mo na yan. Huwag mong isipin ang kasunduan natin. Sige. Kung mapilit ka, itatanggapin ko na to. May ngiting sabi ni Marina at nakahinga siya ng maluwag dahil hindi naman pala siya paaalisin ni George. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng sales ng restaurant ni George. Kasabay nun ay ang paglalim ng pagkakaibigan ng dalawa. Isang araw na nagluluto sa kusina si Marina ay dumating si George na tumatakbo at masayang-masaya. Marina! Marina, asan ka? Tawag nito sa babae. Lumabas naman ng kusina si Marina para magpakita kay George. Nasa kusina lang ako. Bakit ka sigaw ng sigaw? May nangyari ba? Pagtataka ni Marina. Wala naman. May nag-apply kasi na mag-franchise ng resto natin. Abotenga ang ngiti ng binata. Seryoso, Sir George? Nanlaki naman sa tuwa ang mga mata ni Marina at halos mabitiwan pa niya ang plato na hawak. Oo, at hindi lamang isa, kundi 5 kliyente dumating sa opisina ko kanina para mag-franchise ng ating resto. Gustong-gusto daw kasi nila mga pagkain sa menu natin at maganda din ang feedback nila regarding sa customer service. Ganyan siguro talaga kapag mahal mo ang ginagawa mo. Nararamdaman din yan ng ating mga customers. Magandang balita nga yan. Happy ako para sa restaurant mo. At dahil yan sa'yo, Marina. 2 naman tayo na gumagalaw rito, pati mga staff mo. Basta, ikaw pa rin ang dahilan ng lahat ng to. Thank you, Marina. Natuloy din ang deal sa mga gustong mag-franchise. Malaking pera ang kinita nila sa mga franchisee. Kaya naman tinulungan siya ni George na makakuha ng disenteng matitirahan. Marina, sumama ka sa akin at may pupuntahan tayo. Yaya ni George sa kanya. Day off nila pareho sa trabaho. Nakakuha na ng assistant cook si Marina kaya pwede na siyang mag-day off. Saan tayo pupunta? Basta, sorpresa. Sige, magbibihis lang ako. Dumating sila sa isang maliit na apartment building na malapit lamang din sa trabaho nila. Pumunta sila sa 3 palapag at sanyang pinto. Studio type lamang yon. May maliit na kama, may isang maliit na TV at electric fan. Sa isang sulok ay may lamesita at 2 upuan. Maliit lamang ang kwartong yon pero malinis at komportable at sakto lamang sa iisang tao. Maganda ba? Tanong ni George na nakikiramdam kay Marina. Maganda naman. Sino bang nakatira dito? Walang nakatira dito. Pero kung ayos sa'yo dito, ay pwede mo nang ilipat ang mga gamit mo dito mamaya. Sir? Halos pasigaw na tanong ni Marina. You heard me. Binayaran ko na ang down payment at deposito dito. Ikaw na lamang ang magbayad kada buwan. Total, susweldo ka na din naman sa restaurant ko sa mga susunod na araw. Masayang sabi ni George. Sa akin na to? Totoo? Tumango ang lalaki at ngumiti.
Wow, maraming salamat Sir George. Sa sobrang tuwa ay napayakap si Marina dito. Nang mahimasmasan ay biglang napabitiw si Marina sa pagkakayakap dito. Namula siya sa sobrang pagkapahiya. Mula ngayon ay dito ka natitira. I know na gusto mo rin ng privacy kaya ito na. You can move here anytime you want. Salamat talaga. Saka ang sabi mo ay isisweldo na ako? Ibig sabihin ba nun ay hindi na isasarado ang restaurant? Hindi na. May mga franchisee na nga tayo kaya malabo na yung magsara. Maraming salamat talaga. Huli ka ng langit. Huwag ka magpasalamat sa akin. Ikaw ang dahilan ng ating tagumpay, Marina. Sabi nga nila, malayo pa, pero malayo na rin ang ating narating kahit papaano. At alam ko makakarating pa tayo hanggang tuktok. Bumalik sila sa resto at matapos ang duty ni Marina sa restaurant, ay dinala na niya ang kanyang mga gamit sa bago niyang tirahan. Halos maiyak pa siya nang inaayos na niya ang kanyang mga gamit. Matagal din siyang nakisama at nanirahan sa bahay ni Leandro na halos laging pantay sarado ang kilos niya. Ngayon ay ito na siya. Totoong-totoo na talaga at literal na independent. At lahat ng to ay dahil sa lalaking nagtiwala sa kanya. Isang gabi, nagsasara na ng resto si Marina nang tawagin siya ni George. Marina? Yes, Sir George? Busy ka ba? Naglilinis lang po ako ng konti dito sa kitchen at nag-i-inventory ng mga kailangan natin para bukas. Weekend po kasi at siguradong dadagsana naman ng mga customers natin. Yeah, kaya kailangan natin mag-relax na kaunti dahil busy na naman bukas. Oo nga po pero maigi na yung pagod tayo kaysa naman wala tayong customers. Tama ka naman dyan. Halika sandali sa alfresco area. Sige, susunod na ako. Tatapusin ko lang po ito at baka mawala ako sa bilang. Matapos maglista at mag-inventory, ay sumunod na sa alfresco dining area si Marina. At nagulat siyang nakahanda ang lamesa doon. Napakaganda ng pagkakaayos ng mga plato na para bang may VIP guest. May bouquet din ng bulaklak sa gilid ng lamesa. Halika Marina, maupo ka. Yaya ni George. Nagtanggal ng apron at gloves si Marina at umupo sa harapan ng lalaki. May VIP customer po ba tayo? Nagtatakang tanong niya nang makaayos ng upo. Oo. Nasaan? Parang wala naman ako nabasa sa memo natin. Sa kagabi na sarado na tayo. Ikaw ang VIP dito, Marina. Bigla ay sabi ni George. Hala, ako? Gulat na tanong niya. Sa lamesa ay may nakahandang steak, pasta at cake. Siyempre ay alam niya na hindi siya ang nagluto niyon dahil wala siyang naaalala na may ginawa siyang ganoon ngayong araw. Sir, in-order mo ba mga yan sa ibang restaurant? Curious niyang tanong. Natawa ang lalaki. Hindi, pinagawa ko yan kanina sa assistant cook mo. Sabi ko, isikreto sa'yo dahil may VIP akong ititreat tonight. Pero, bakit? At para saan to? Malaking utang na loob ko sa'yo, Marina. Malaking naitulong mo kaya gusto kong maramdaman mo na espesyal ka. Sagot nito na nagpakilig naman sa babae. Ngayon lamang siya nasabihan ng ganoon. Ni minsan ay hindi siya sinabihan ni Leandro na espesyal siya. Ni hindi rin siya na-treat ng ganito. Hindi naman kailangan, Sir George. Malaki din ang naitulong niya sa akin. Humble niyang sagot. Hayaan mo lang akong gawin to. Dahil ikaw naman talaga ang sumalba sa restaurant ko. Pero ilang beses ka nang nagpasalamat sa akin. May maayos akong bahay ngayon. May magandang sahod at nakakapag-ipon na ako dahil sa tiwala mo sa akin. I know. And I want to thank you forever, Marina. Saka may magandang balita rin pala ako sa'yo. Ano yun? Naalala mo yung sinabi ko na masalimuot din ang buhay ko? Ang totoo, nag-divorce kami ng asawa ko noon. Nagawa niya ng paraan na makuha ang lahat ng meron ako. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nagplano na isarado na rin ang restaurant ko na to. I was broke when we met. Broke sa pera at broke sa puso. Minahal ko ang asawa ko kaya ako siya pinakasalan. At masakit sa akin na ang babaeng minahal ko biglang nagbago at pera na lamang ang gusto sa akin. Kaya nauwi kami sa hiwalayan. She also cheated on me. Along the divorce, inilaban ko ang kaso ko ng pagbawi sa mga ari-arian ko na naipundar ko noong hindi pa kami kasal. Pati ang mano ko sa parents ko. Isa pa, alam niya na mayroon kaming prenup agreement pero dinaya niya yun sa korte. Inilaban ko din yun
At kaninang umaga lang, natanggap ko ang balita mula sa abogado ko sa Amerika na naipanalo namin ang kaso. Mababawi ko na lahat ng pera at properties ko sa ex-wife ko. Mahabang kwento ni George na medyo ikinagulat ni Marina. Hindi niya alam na niloko pala ito ng asawa. Ayon kay George ay pinay din ng asawa nito pero nakatira sa US. Back and forth ang lalaki sa Pinas at Amerika noon dahil sa mga negosyo. Pero hindi nito naikwento ang tunay na rason ng divorce nito. May magandang balita yan, sir. May rason pala talaga na mag-celebrate tayo ngayon. Congrats, Sir George. Yes, it's a double celebration. Ang panalo ko sa kaso at ang panalo mo sa hamon ng buhay. May sasalba ko na rin ng iba ko pang struggling businesses. Hindi ko nabanggit sa'yo pero meron din akong cleaning services, construction firm at car dealership na halos palugi na. Pero may sasalba ko na dahil mababawi ko na ang mga pera ko. Balak din sana kitang gawing partner. Yan ay kung ayos lang sa'yo. Partner? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay hindi ka na empleyado ng restaurant na to, Marina. Kasosyo na kita. Ang lahat ng kita ng negosyong to ay hahatiin natin ng equal sa ating dalawa. Sir, totoo ba yan? Hindi kaya dahil sobrang saya mo lang sa panalo mo sa kaso? Halos maiyak sa tuwa si Marina. Totoo ang sinabi ko, Marina. Hindi ba't pangarap mo kamang magkaroon ng sarili mong restaurant? Ito na yun. You deserve it. Sandaling na speechless si Marina. Hindi alam kung anong sasabihin. Ayaw mo ba o nabigla ka? Gusto, Sir George. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Maraming salamat talaga sa isa na namang oportunidad na to. I promise na hindi ko sasayangin ang mga blessing na ibinibigay mo. Salamat din sa'yo, Marina. That's it. Masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Napag-usapan din nila ang mga plano nila para sa restaurant. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Nang mabawi ni George ang mga properties at pera niya, ay nagtayo siya ng isang advertising agency. Dahil magaling sa ads at business management si Marina, ay ginawa niya itong CEO. Samantala, walang kaalam-alam si Marina na sa 7 taon na nagdaan ay palubog na ang dating mayamang mag-inang Leandro at Doña Pasita. Luging-lugi na ang mga kumpanya ng mag-ina. Nagkaroon ng karamdaman sa puso si Doña Pasita, kaya't hindi masabi ni Leandro dito na nalulugi na ang mga negosyo nila at ang factory na lamang ang natitira. Pero malapit na rin yung bumagsak. Pero naramdaman na rin ng matanda ang nangyayari, kaya naman kinumpronta na nito si Leandro. Anak, kumusta naman ang ating mga negosyo? Nag-aalalang tanong ng matanda. Humawak sa noo at napayuko na lamang si Leandro. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa ina ang totoo. Bakit hindi ka makapagsalita, Leandro? Totoo bang may problema? Sa puntong ito ay naaalarma na ang matanda. Kitang-kita nito ang pamamroblema at kaba sa mukha ng anak nito. Hindi ko alam kung bakit ganito kabilis ang mga pangyayari, ma. Na-distract ako. I also made a few bad decisions. Nagtiwala ako sa maling tao at naloko tayo. Halos maiyak na sabi ni Leandro. What exactly do you mean, anak? Nalulugi ng negosyo natin, mama. Nahihirapan na akong isalba sila. It's okay, anak. Madami naman tayong negosyo, hindi ba? We can use the other businesses para isalbang mga nalulugi. That's what I was trying to explain, mama. Nalulugi na ang lahat ng ating mga negosyo. Hindi ko alam kung bakit sabay-sabay silang bumabagsak na parang domino. Napaupo sa sofa ang matanda. Tila nang hina ang mga tuhod nito. Paano nangyari yun, Leandro? At kailan pa? Like what I've said, mama. I've made a few bad decisions. Para makabawi ay kumuha ako ng mga tao na tutulong sa atin. But it turned out na niloko at ninakawan pa nila tayo. Matagal-tagal ko nang pinipilit gawan ng solusyon ng lahat, pero nahihirapan akong ialok ang mga negosyong lugi na sa mga investors. Lahat sila'y tinatanggihan ng offer ko. Naluha si Doña Pasita. Paano pa natin maisasalba ang ating mga negosyo? Paano ang pagpapaopera ko, anak? Malungkot na tanong ng matanda. May pag-asa pa ba kahit kaunti? Wala na tayong magagawa sa pharmacy, grocery store at real estate business natin, mama. Pero maaari pa nating maibenta yung garment factory natin. Magiging sapat yun para makapagpa-opera ka. Baka may matira pa nga para makapagsimula tayo ng maliit na negosyo. Paliwanag ni Leandro. That's next to impossible, iho.
Gaya ng sinabi mo, sino namang negosyante ang bibili ng halos palugi na ring pabrika? Hahanap ako ng paraan, Mama. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para maibenta ang pabrika. Hindi ako papayag na hindi ka maoperahan. Kahit maghirap tayo, basta ang mahalaga ay maoperahan ka. Aasahan ko yan, iho. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Nakakarma na ata tayo sa nangyari kay Marina, Ma. Napabuntong hininga pa si Leandro. Anong karma? Wala naman tayong ginawang masama. Yung asawa mo nga ang nag-abandon na sa'yo. Siya marahil lang nakakarma. Sa tingin ko ay naghihirap na siya ng todo ngayon. Galit na sabi pa ng matanda. Pero Ma, alam mong marami tayong nagawang hindi maganda sa kanya. Nawala ang anak namin dahil sa akin. Walang masama sa pagkuna sa mga ginagawa niya at aksidente ang pagkawala ng anak niyo. Kaya wag mong isisi sa nakaraan ang nangyayari sa atin ngayon. Ang intindihin mo yung paghahanap ng buyer ng factory. Agad nga naghanap ng buyer si Leandro, pero tulad dati ay nahihirapan siya. Walang gustong bumili ng lugi ng kumpanya. Nagsimula na rin magbenta ng ari-arian si Leandro para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, pati na rin sa pagpapagamot ng kanyang mama. Habang naghihirap si Leandro ay patuloy naman sa pamamayagpag sina Marina at George. 7 taon na ang lumipas simula nang bigyan ni George ng opportunity si Marina. At sa mga taon na nagdaan ay naging maganda ang samahan nila bilang magkaibigan at business partner. Naisip nila na siguro nga ay meant to be sila na magkakilala. Dahil nga naging business partner na si Marina ay malaki na rin ang natatanggap niyang pera mula sa iba't ibang branches at franchise ng restaurant nila ni George. Dahil dumarami na ang negosyo nila at investors, tinayo nila ang G&M Group of Companies. Si Marina ang naging CEO ng G-Restaurant na sa loob ng 7 taon ay may 10 branches na sa Pilipinas, bukod pa ang pag-aari ng mga franchisee nila. At si George naman ang CEO sa iba pa nilang negosyo. Nakaipon na rin siya, nakabili na siya ng sarili niyang bahay at sasakyan. May mga investment at ipon na rin siya. Meron na rin siyang sariling branch ng Kuya G Restaurant. Lahat ng nalalaman ni George sa negosyo ay itinuro nito sa kanya. At lahat din ng nalalaman niya sa pagpapatakbo ng restaurant ay naituro na niya sa lalaki. Nangako sila sa isa't isa na magtutulungan at hindi maghihiwalay bilang business partner kahit na ano ang mangyari. George, nabalitaan kong naghahanap ng buyer ang JP Group of Companies. Ibinibenta nila ang kanilang nalulugi ng factory. Sabi ni Marina nang minsang nagkakwentuhan sila ni George habang naghahapunan sa VIP room ng isa sa kanilang restaurant. Oh, yeah. Nabalitaan ko nga rin yan. I've heard of their downfall. Kilalang kilala ang pamilya na yan sa business world. Madami silang negosyo. Hindi nga ako makapaniwala na unti-unti nang nawawala ang kanilang mga negosyo dahil wala silang makuhang investors. Sino naman kasing investor in his right mind ang papasukin ang mga negosyo nila? Tapos ang lahat-lahat ay sabay-sabay na nalulugi na. Ang balita ko nga ay naibenta na nila halos lahat ng ari-arian nila to sustain the company's operations and to pay their debts. Mahabang sagot ni George na halatang pamilyar sa pamilya ng dating asawa ni Marina. Binebenta nila ang natitira nilang pabrika dahil daw may sakit ang mama ng CEO. Oh, that's too bad. Sana may makuha silang buyer. Gusto kong bilhin ang kanilang pabrika. Biglang sabi ni Marina na ikinagulat ng kausap. What? Are you out of your mind, Marie? Bakit mo naman gustong bilhin ng isang naluluging kumpanya? Gusto mo ba ng sakit ng ulo? Hindi makapaniwala ang ani George sabay inom ng tubig. Wala naman akong pakialam sa kumpanya nila. Lugi na yun at mahirap ng isalba. Then why do you want to buy their factory? Their product is apparel. We don't have any background to that kind of product, Marie. I know, pero gusto kong makita nila na ako lang ang nag-iisa nilang pag-asa. Teka lang, okay ka lang ba, Marina? Why do I feel na kakilala mo sila personally? Naghihinalang tanong ng binata. Dahil dati kong asawa si Leandro de la Vega, G. What? Gulat na tanong ni George. Bagamat naging malapit na ito kay Marina at alam nila ang kwento ng buhay ng isa't isa, ay hindi naman nabanggit ng babae ang pangalan ng dating asawa. Nahabag si George sa kanyang pinagdaanan, lalo na at nakita nitong gumuhit sa mukha ni Marina ang pait ng nakaraan. Tinabihan nito ang kaibigan at hinawakan sa kamay. I'm sorry to hear about what you have been through, Marie. Sabihin mo sa akin kung anong plano mo at susuportahan kita. Gusto kong makita na danasin nila ang paghihirap ko, G. Napakatagal kong hinintay na magdalang tao, pero nawala si baby ng ganun-ganun lang dahil sa kanilang mag-ina.
Idinamay nilang anak kong walang kamuwang-muwang at hindi ko sila nakitaan man lang ng kahit katiting na simpatya para sa anak ko. Hindi ko man lang nakitaan ng konsensya si Leandro noon. Siguro mas ikinatuwa pa nga nila na lumayas ako. Dahil ni minsan, hindi ako tinangkang hanapin ni Leandro sa loob ng 7 taon. Hindi na napigilan ni Marina na umiyak dahil sa sama ng loob na nararamdaman. Naalala na naman niya ang kanyang anak na hindi nabigyan na pagkakataon na masilayan ng mundo. Pero naghihirap na sila at nawawala na unti-unti ang kanilang mga ari-arian, Mari. Isn't that enough? Walang kapantay ang sakit na pinagdaanan ko dahil sa kanila, George. Mas masasaktan sila kung makikita nila akong nagtatagumpay habang sila naman ay unti-unting naghihirap. Kailangan matutunan nilang respetuhin ang mga tao, mayaman man o mahirap. Alam kong mababa ang tingin sa akin ng dati kong biyanan dahil mahirap lamang ako. Gusto kong ipakita sa kanila na ito na ako ngayon. Kayang bilhin kahit ano, kahit buhay pa nilang mag-ina na walang puso. Pero masama ang mag-revenge, Mari. Just forgive and forget. Nakikita mo naman na si God na ang nagbababa sa kanila mula sa tuktok, hindi ba? Hindi naman ako maghihigante, G. Gusto ko lang ipakita sa kanila na hindi na ako ang Marina na inaapi nila at minamaliit dahil mahirap lang ako. Gusto kong ipakita kay Leandro na ako na ang pinabayaan at sinayang niyang asawa. Fine. Basta mag-iingat ka lamang at baka mag-backfire sa'yo mga plano mo. Huwag ka mag-alala at susuportahan kita. Pero please, Mari, be gentle to them. Hindi ka masamang tao at alam kong sa likod ng mga plano mo, may puso ka pa rin at awa sa kanila. Buying their factory is enough. That's all. Wala ka nang iba pang gagawin, okay? Hindi ka nag-ipon at nagsipag magtrabaho para mauwi sa walang pinaghirapan mo dahil sa galit na yan. I know, G. Gusto ko lang naman makita ang reactions nila kapag nalaman nila na ako ang buyer nila. Ibang klase ka rin. That factory is worth 500 million, my dear friend. Uubusin mo talaga ang ipon mo para lang sa reaksyon nila. You work hard tapos itataya mo lang sa factory na walang kasiguraduhan kung maibabangon pa. Nandyan ka naman. Alam kong pauutangin mo ako kapag na-broke ako. Sira ka talaga. Basta mga billing ko, okay? Ngumiti at sumang-ayon lang naman si Marina. Nang mga sumunod na araw ay agad na nakipag-ugnayan ang sekretarya ni Marina kay Leandro. Sa opisina niya pupunta ang lalaki para sa proposal nito. Naganda naman si Leandro at maaga itong dumating sa opisina ni Marina. Agad itong dinala ng sekretary ni Marina sa conference. At ganoon na lamang ang gilulas nito nang makita ang pamilyar na babae na nakaupo at naghihintay sa unahan ng isang mahabang mesa. Marina, ikaw ang buyer ng pabrika namin? Ako nga. Nagulat ka ba na isa na akong CEO at buyer ng factory mo? Paano nangyari yun? Gulat na tanong ni Leandro. Nanatili itong nakatayo malapit kay Marina. Paanong nangyari ang alin? Na ako naman ang nasa taas at kayo ang nasa baba? Malditang tanong ni Marina. That's not what I mean. Gusto kong bilhin ng nalulugi niyong pabrika. Pero bakit? Why not? I have the capacity and I have money. Seryosong sagot niya. Have a seat, Mr. Leandro de la Vega, at umpisahan mo nang ilatag ang proposal mo to convince me. May kaseryosohan niyang turan. Hindi siya sinunod ng lalaki. Paano nangyari na ganito ka na? Anong ginawa mo sa loob ng 7 taon, Marina? Well, simple lang. Kapag daw inaapi, pinagpapala. Gusto mo ba kaming paghigantihan kaya mo to ginagawa? Bakit ko naman gugustuhin gumanti? Hindi ba't para sa inyo tama lang naman ang naging trato niyo sa akin? So bakit nga? It's purely business for me, Leandro. Well, actually, masaya akong makita niyo na namamayagpag ako habang naghihirap kayo. But don't flatter yourself. Not everything is about you. Kapag napalago kong pabrika niyo ay makikilala lalo ang kumpanya namin. Nadami ang mga naluluging kumpanya na kukuha ng aming tulong. O kaya naman magbebenta sa amin ng kani-kanilang mga negosyo. Pati maraming investors ay kusang lalapit sa amin. Pero kung ayaw mong ibenta sa akin ang kumpanya mo, wala namang problema sa akin. Not my loss. Not at all. Ibebenta ko. Kailangan ko maibenta ang pabrika para maipagamot si Mama at para makapagsimula muli ng kahit isang maliit na negosyo. Great! Sit down and show me your proposal. Tumalima naman si Leandro at inilatag sa mesa ang mga dokumento nitong dala. Tumagal din ng halos 20 minutes ang pagpresenta nito. Sa totoo lang ay hindi naman na yun kailangan ni Marina
dahil bago nito harapin ng dating asawa, ay napaimbestigahan na niya tungkol sa kumpanya nito. Isa pa ay bibili naman talaga niya ang factory kahit ano pang galit niya sa mag-ina. Kakausapin ka ng sekretary ko at ng abogado ko para sa mga pipirmahan mo for the turnover of the documents. Wika ni Marina nang mag-close deal na sila ng dating asawa. And by the way, kapag may mga kailangan tayong pirmahan o sikasuhin, kailangan mong pumunta dito. I don't have time para pumunta sa opisina mo. At sa tingin ko naman ay madami kang oras dahil halos wala na kayong negosyo. Sarado na ang 10 companies mo at itong factory na lang ang bukas. Pero palaging walang production dahil sa cost cutting. Am I right? Malditang dugtong pa ni Marina. Tumango na lamang si Leandro. Hindi pa rin ito makapaniwala na ang babaeng inapin nilang mag-ina ay siya na ngayong sasalba sa buhay ng ina nito. Rest assured na ang mga tauhan pa rin sa factory mo ang kukunin ko mga tauhan. Hindi lang ikaw ang isasalba ko, kundi pati ang mga empleyado mo. Thank you, and congratulations for your new company. Sabi lang ng lalaki. I have to go, may client meeting pa ako. You may go home after talking to my lawyer, Mr. Leandro. Have a good day. Pagkasabi nun ay iniwan na basta ni Marina ang dating asawa sa conference room. Ang sekretary at abogado na ang humarap sa lalaki para sa mga dokumento. Nang makauwi si Leandro sa mansyon ay agad niyang ibinalita sa kanyang ina ang nangyari sa meeting niya sa buyer. May nakuha na akong buyer, Mama. Any day and anytime, magbabayaran na kami. Na-turn over ko na sa kanila mga documents para sa personal check-in nila ng properties. Nanlulumong sabi ni Leandro. Nako, salamat naman kung ganun. Makakapagpagamot na ako. Makakapagsimula ka na ng bagong negosyo. Kahit maliit lang, ang importante ay makapagsimula tayong muli. Nakangiting sabi ng matanda. Oo nga po, Ma. Teka, bakit parang hindi ka masaya, anak? Di ba dapat ay happy ka na nagkaroon ka na ng buyer? Masaya naman po ako. Pero hindi ka maniniwala kung sino ang buyer ng pabrika, Ma. Sino? Si Marina ang bibili ng ating pabrika, Ma. She's one of the CEO ng G Group of Companies. Siya ang CEO ng paborito mong restaurant na Kuya G Restaurant. Base sa sekretary ni Marina, magkaibigan daw si Marina at yung owner ng Kuya G. Marina? Ang dati mong asawa? Paano nangyari yun? Mahirap pa siya sa daga? Hindi ko rin alam, Mama. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi ako makapaniwala nang makita ko siya sa meeting namin. I'm sure may sugar daddy ang babaeng yun. Baka yung owner ng Kuya G. Alangan namang tumama sa loto yun. Isa pa, hindi sasapat ang halaga nun sa kumpanya natin. Hindi ko na itanong dahil parang ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa kanya. Anyway, ang importante naman ay may buyer na tayo, Ma. Labas na tayo kung paano siya yumaman. Baka naman lalo lang tayong pahirapan ng babaeng yun. I really don't know, Ma. Kung tatanggihan ko naman siya, baka wala na tayong makuhang ibang buyer. Siya lang ang nagka-interes sa factory. Let's just grab her offer. Importante ang bawat oras. I guess that leaves us with no choice. Mag-iingat ka na lamang, iho. Make sure na hindi ka maiisahan ng babaeng yun. Baka may plano siya kaya binili niya ang factory. Yes, Ma. Hanggang sa tuluyan na ngang napasa kamay ni Marina ang factory ni Leandro. Naging maayos naman ang simula ng kanilang mga transaksyon. Isang araw ay pinatawag ni Marina si Leandro. Nasa agreement nila na ang lalaki pa rin ang magtuturo sa kanya at sa mga tauhan niya sa pagpapatakbo ng garment factory. Pumayag naman si Leandro sa deal na yon. Bayad naman ang serbisyo nito bilang pansamantalang consultant at trainer habang nagsisimula pa lang sina Marina. Nagtitimpla ng kape si Marina nang biglang dumating sa pantry si Leandro. Ang bango naman ng kape. Wika nito nang madaanan siya. Gusto mo ng kape? Oo, sana. Nakangiting sabi ni Leandro. Eh di magtimpla ka. Malditang sagot niya. Sungit-sungit mo naman. Ang layo mo na sa dating Marina na kakilala at pinakasalan ko. Dati lagi mo ako pinagtitimpla ng kape, ah. Oo naman. Malayong-malayo na ako sa dati. Hindi na ako yung dating Marina na papayag na api-apihin ninyong mag-ina at ginagawang utusan. Kaya magtimpla ka ng sayo. Anong silbi ng mga kamay mo kung hindi mo gagamitin? Was it really that bad? I mean, yung mga ginagawa sa'yo ni Mama dati? Was it that bad? Trick question ba yan, Leandro? Ilang beses ako nagsumbong sa'yo sa mga ginagawa sa akin ng mama mo, pero binaliwala mo lahat.
Alam mo yung pag-alis mo pa lang ng bahay hanggang pagbalik mo, non-stop na masasakit na salita ang naririnig ko sa kanya. Bukod pa ang utos niyang non-stop din kahit na masama ang pakiramdam ko. God knows I tried to reach out to her. Sinubukan kong maging mabuting daughter-in-law, pero puro mali ko lang ang nakikita niya. Ayaw sa akin ng mama mo dahil mahirap lamang ako. I'm really sorry, Marina. I'm sorry kung hindi kita pinakinggan noon. Naging abala din ako sa negosyo kaya hindi ko napansin ang halaga mo. Tapos na yon, pabayaan mo na. And by the way, ipapaalala ko lang sa'yo na pineke ng mama mo ang kasal natin. Kaya't hindi tayo legal na mag-asawa. What? You heard me. But how come ang buong akala ko illegal ang kasal natin? You were there, may pirmahan, may judge, may witnesses. I know, but recently when I wanted to file an annulment, my lawyer found out na wala tayong rehistro ng kasal sa PSA kahit sa munisipyo. So I told him to go to the judge na nagkasal sa atin. Doon niya nalaman ng aminin ng judge na peke ang kasal natin. God, I didn't know, Marina. I'm sorry. Mamas boy ka kasi at bulag. Sunod-sunuran ka sa nanay mong mata pobre. Mas pinakikingan mo siya kaysa sa akin. At kahit naman maglupasay ako sa galit sa nalaman ko, wala na rin naman akong magagawa. Hindi na natin maibabalik ang lahat. Minahal din naman kita noon, at para sa akin, asawa kita. Noon. Ngayon ba, hindi mo na ako mahal? Hindi na. Kaya nga magpa-file ako ng annulment dapat, di ba? Good thing pinadali ng nanay mo ang lahat. Hindi ko na kailangan gumastos at maghintay ng matagal. Kasalanan ko itong lahat, Marina. Oo naman. Kanino pa ba? At lilinawin ko lang, since our marriage is fake, wala akong karapatan sa lahat ng meron ako ngayon. At kahit naman hindi fake ang kasal natin, hindi ako papayag na makihati ka sa mga pinaghirapan ko. Dahil wala rin naman akong pakialam sa pera mo. Pagkasabi na yon ay lumabas na ng pantry si Marina. Marami pa silang kailangan pag-usapan tungkol sa pabrika. Kaya naman madalas na pumunta si Leandro sa opisina ni Marina. Sa bawat pagkikita nila ay sinasadya ng babae na ipahiya o asarin si Leandro. Masaya siya na nakakaganti at nakakapagbigay siya ng sama ng loob dito. Isang araw ay dumating si Leandro sa opisina niya na may dalang bouquet ng red roses. Napatingin si Marina dito at nagulat nang ilapag ni Leandro ang mga bulaklak sa kanyang lamesa. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong umalma si Marina dahil tumalikod din agad si Leandro at lumabas ng opisina niya. Bahagya siyang nalungkot. Nang nagsasama pa sila ay madalas siyang magparinig kay Leandro na sana'y makatanggap siya ng mga bulaklak. Pero anito ay gastos lamang yon at masasayang lamang ang pera kapag nalanta na. Mayaman pa ito noon pero bulaklak lang ay pinagkakait pa. Ilang anibersaryo, Pasko, Valentine's Day at kaarawan din siyang umasa na makakatanggap ng bulaklak. Pero ni minsan ay hindi siya pinagbigyan nito. Dahil sa nagbalik na alaala, galit na tumayo si Marina. Lumabas siya sa lobby at itinapon ng mga bulaklak. Siniguro niyang makikita ni Leandro na nasa basurahan ng mga bulaklak na bigay nito. Hindi naman nagkamali si Marina. Nang dumaan ng lobby si Leandro ay nakita nga nito na nasa basurahan ang mga dala nitong bulaklak na alam ni Marina na mahal ang presyo. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki at naiiling na umalis. Halos araw-araw naman kung sunduin ni George si Marina. Alam nitong kumukuha lamang ng pagkakataon si Leandro na yayaing kumain ang mamasyal si Marina. Kaya't hindi ito papayag na makaporma na naman si Leandro sa babae. Natuwa pa nga si George nang malaman na peke ang kasal ng dalawa. Tama naman ang kutob ni George. Sumusubok muli si Leandro na suyuin si Marina. Marina, may bagong bukas na steakhouse sa harap ng gusaling to. Baka gusto mong subukan. Hindi ba't mahilig ka sa steak? Nag-aalang ang aya ni Leandro nang minsang pinatawag muli ito ni Marina sa opisina. Mahilig ba ako sa steak dati? Tanong niya sa lalaki. Tumango si Leandro. Ay, oo nga pala. Minsan ako nakatikim ng steak at nagustuhan ko yun. Madalas kitang yayain kumain ng steak noon pero sabi mo sayang naman. Minsan ay sinasabi mong baka tumaba ako kaya't hindi na uli ako nakatikim ng steak mula ng isang beses na yon. Kapag pumupunta kayo ng mama mo sa steakhouse, hindi niyo ako sinasama. Dahil sabi ng mama mo hindi raw ako nababagay sa ganong mga lugar dahil mahirap lamang ako. So yeah, mahilig nga ako sa steak. Bakas ang sama ng loob sa bawat salitang binitiwan ni Marina. I know. Gusto ko lang sanang bumawi at dalhin ka sa isang fancy steakhouse. Nakayokong sabi ni Leandro.
bakas ang pagsisisi. Masyado ka na atang nahuli sa pagbawi mo, Leandro. Isa pa, nakakatawa na naisipan mo lang bumawi kung kailang CEO na ako at kaya ka nang bilhin kahit ang steakhouse. Dumaan ng 7 taon. Ni minsan kaya ay naisip mo akong hanapin? Hindi, no? Tapos ngayon sinasabi mong babawi? That's ridiculous. Hindi naman ata masyadong halata ang intensyon mo, Leandro. Sarkastiko ang sabi ni Marina. Minahal naman kita, Marina. Marami akong naging kasalanan sa mundong to. Pero sa tingin ko ang pinakamabigat ay nang hindi kita pinaglaban. Yung hindi kita minahal sa paraang gusto mo. Hayaan mo sana akong bumawi. Huli na ang lahat, Leandro. Bakit? Dahil ba dun sa lalaking laging nakabuntot sa'yo? Si George? Oo. Nobyo mo na ba siya? Hindi. At wala kang pakialam dahil hindi naman tayo mag-asawa. Paano mo siya nakilala? Well, siya lang naman ang tumulong sa akin matapos kong maglaya sa inyo. Naniwala siya sa abilidad ko. Nakakatawa, no? Kung sino pang estranghero, siya pa ang tutulong sa'yo. Pero yung asawa at biyanan mo, sila pa nga api sa'yo at walang tiwala. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Marina. Please. Pakiusap ni Leandro. Tapos na ang lahat sa atin. Hindi mo na ako maaaring kausapin tungkol dyan, or I will fire you. Hindi ka kawalan sa kumpanya ko. Maraming pwedeng consultant na gamay rin ang produkto nyo. Hindi lang ikaw. Makakaalis ka na. Wala na tayong pagmimitingan pa. Padabog namang umalis si Leandro. Pero nang minsang ginabi na naman si Marina sa opisina, ay pinagtangkaan siya nito. Nang una ay kampante naman si Marina dahil madalas naman siyang gabihin sa opisina. May mga guard sa lobby at kakilala niya lahat ng empleyado. Pero nang gabing yun ay nakita niya si Leandro na nasa parking lot at nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hindi naman niya ito pinatawag para sa factory. Pero bakit ito naroon? Hi, Marina. Bati ni Leandro. May kakaibang ngiti sa mukha nito. Anong ginagawa mo dito? Hindi kita pinatawag. You have no reason to be here. Pilit itinatago ni Marina ang kaba. May binalikan lang akong gamit. Nakalimutan ko sa opisina. Baka gusto mo akong sabayan maghapunan. I know you're hungry. Alam mo namang hindi ko matagalan yung pagmumukha mo, di ba? Umuwi ka na nga. Malditang sagot niya. Nagulat siya nang lumapit si Leandro at hinawakan siya nito sa braso. Bakit bang sungit-sungit mo at napakasuplada sa akin? Akala mo kung sino ka. Nakakapuno na yung pamamahiya at pagsusungit mo sa akin, Marina. Pipitsugin ka lang din naman. Baka nakakalimutan mo na para ka lang asong kali noon. Tapos ngayon nagmamalaki ka na porket may pera ka na. Galit na sabi ni Leandro habang hinahatak papalapit dito si Marina. Bitiwan mo ako, nasasaktan ako. Sisigaw ako. Banta ni Marina. Naamoy niya na amoy alak ito. Kaya pala malakas ang loob. Wala dito yung knight in shining armor mo, my wife. Walang magtatanggol sa'yo ngayon. You know what? Dapat sa'yo bigyan ng leksyon. Napakayabang mo kasi. Wala kang utang na loob. Binigyan kita ng maayos at komportableng buhay noon. At ito lang igaganti mo sa akin. Maayos at komportableng buhay? Really, Leandro? Ang dami mong pinangako sa akin noon. Sinabi mo pang bibigay mo sa akin ng pangarap kong buhay. Pero bangungot ang naging buhay ko kasama kayong mag-ina. Wala kang karapatan na sumbatan ako. Gago. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako, Marina? Baka naman namimiss mo na ang yakap at halik ko, pati yung pagsisex natin noon. Ako ang nakauna sa'yo at sigurado akong mas magaling ako sa George na yun. Halika, gawin natin ulit ang mga ginagawa natin para mawala na yung kasungitan mo. Ako mga halikan na ni Leandro si Marina nang biglang dumating si George. Bitiwan mo siya! Sigaw ni George. Sinuntok agad nito si Leandro. Gumanti pa ng suntok si Leandro. Dumugo ang bibig ni George. Nagpambuno ang dalawa. Sumigaw ng sumigaw si Marina kaya dumating agad ang mga gwardya para umawat. Nang kumalma na ay biglang sinampal ni Marina si Leandro. Huwag ka nang babalik dito, Leandro. You're fired! Sigaw ni Marina. Huwag ka na magpapakita pa sa akin. Fine. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Baka akala mo palagi ka nasa itaas. Bilog ang mundo, Marina. Sana hindi mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Sigaw ni Leandro. Kahit maghirap ako, kaya kong sarili ko. Sabi mo nga para akong asong kalye noon, di ba? Pasalamat ka at hindi ko nabalak na bawiin sa'yo ang pera ko at ibalik sa'yo ang factory mo.
Ito ang tandaan mo, Leandro. Sa oras na ginulo mo pa ako, I swear, gagawin ko lahat para mawala sa'yo kahit katiting na natitira sa'yo. Hahayaan ko kayo ng nanay mo na tumira sa lansangan. Tama na yan. Saway ni George nang akmang sasagot pa sana si Leandro. Guards, alisin niyo na yung lalaking yan dito. Baling ni George sa mga gwardyang rumisponde sa kanila. Nang makaalis ang mga ito ay napayakap agad si Marina sa kaibigan. I'm sorry, George. Nadamay ka pa. It's okay. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Ikaw nga yung nasuntok. Dumudugo tuloy ang bibig mo. Halika sa opisina at gagamutin kita. May first aid kit ako doon. Matapos gamutin sa opisina ang lalaki, ay muling nagpasalamat si Marina sa kaibigan. G, salamat ha. Baka kung ano nang nangyari sa akin kung hindi ka dumating. Ano ba kasing ginagawa mo pa dito? Late na. Tinatawagan kita, hindi ka naman sumasagot. May mga tinapos lang akong reports. Lobat ang phone ko. Sa susunod, magpapasama ka sa akin kapag late ka nang uwi, okay? Oo, promise. Hindi na yun mauulit. Mali din talaga na pinabayaan ko na namang magkaroon ng connection sa buhay ko si Leandro. Sa kagustuhan kong pasakitan at gantihan silang mag-ina, muntik na akong mapahamak. Nadamay ka pa. Napapailing na sabi ni Marina. Wala na tayong magagawa dyan. Tapos na yan eh. Hindi rin naman kita masisisi dahil grabe din ang pinagdaanan mo sa kanya at sa mama niya. Sa susunod siguro ay matuto ka na lamang magpatawad at mag-move on. Napakahirap naman yan. Mahirap talaga. Pero mas makakabuti sa'yo yun. Tulad sa amin ng ex-wife ko. Nang mabawi ko ang lahat sa kanya, pinatawad ko na lamang siya at nag-move on na ako. Mabait pa nga ako dahil binigyan ko pa siya ng pera para makapagsimula siya ng bagong buhay. Tapos na ang kabanata niya sa buhay ko. Ililipat ko na ang pahina ng kwento ng buhay ko. At sa tingin ko ay panahon na rin para maging masaya naman ako. Mahirap maging masaya kung may mabigat na bagahe kang dala-dala. Mahina ang paliwanag ni George. Sa ngayon ay gusto ko na lamang silang kalimutan. Siguro dadating din ako sa punto na handa ko na silang patawarin. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap tungkol dyan, Marina. Maraming salamat, George. Parang totoo nga ang sinabi ni Leandro kanina. Anong sinabi niya? Knight in shining armor daw kita. Totoo naman. Andyan ka lagi para sa klolohan o sagipin ako. Lagi kang dumarating kapag kailangan kita. Naging emosyonal na si Marina. It's my pleasure. Halika na nga't ihahatid na kita. Iwanan mo na lamang sa parking lot ang kotse mo. Susunduin na lamang din kita bukas ng umaga. Nakakahiya naman. Naaabala na kita. Actually, about that, Marina. Ano yun? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo ito. Na ano? Pagkataka niya. Na mahal kita, Marina. Ha? Kailan pa? Noon pa. Hindi ko lang masabi dahil alam kong kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Aamin na sana ako sa'yo noon pero biglang pumasok sa eksena ang ex mo. Hindi mo ba napapansin? Lagi ako narito to watch you from him. Ayokong magkabalikan ulit kayo. As if naman babalik pa ako sa kanya. Mahal kita, Marina. Kung okay lang sa'yo, inaisa na kitang ligawan. Seryoso ka ba dyan? Nagulat na tanong ni Marina na natatawa pa dahil hindi makapaniwala sa nalaman. Bakit natatawa ka, Mari? Well, I'm sorry kung na-offend ka. Hindi mo kailangan ma-pressure na ibalik ang feelings na meron ako para sa'yo. At madami pa sanang sasabihin si George pero pinutol na ito ni Marina. Mahal din naman kita, George. Ang akala ko nga'y hindi mo ako gusto. Malapit na nga ako mainip kakahintay na magtapat ka ng nararamdaman mo. Mabuti na lang at umamin ka na rin sa wakas. Hindi mo alam? Ibig mong sabihin, sa tagal ng pagsasama natin sa mga negosyo natin ay hindi mo man lang ba nararamdaman na may pagtingin ako sa'yo, Mari? Ramdam ko naman, pero syempre ayaw ka namang mag-assume. Lalo pa't hindi ka naman nagpapakita ng motibo. Mahal na kita, Mari. Simula pa nung unang araw kitang nakilala. Kulay berde pa nga ang t-shirt mo noon. Ang gulo ng buhok mo at pawis na pawis ka pa sa paghahanap ng trabaho. Pero alam mo bang na love at first sight ako sa'yo? Naaalala mo ba talaga ang suot ko ng araw na yon? Oo naman. Tandang-tanda ko ang lahat sa'yo. Paano ka naman na love at first sight sa akin? Ang dungis-dungis ko nga at ang haggard ko pa nun. Kahit madungis ka pa, maganda ka pa rin. Isa pa, yung personality mo ang nagdala. Kumbaga ay total package.
Sa tingin mo ba basta-basta akong tatanggap ng estranghero noon sa buhay ko? Gusto kita kaya tinanggap kita noon, kahit na wala naman akong ipapasweldo sa'yo. Buti na lang at nag-offer ka na tutulungan ako. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Marina at napansin yun ng binata. Oh, are you okay? Oo, ayos lang ako. Bigla ko lang naalala mga pinagdaanan ko. Isang mapait ng ngiti ang rumihistro sa mukha ng dalaga. Alam mo, ang nakaraan mo ang nagpatibay sa'yo, Mari. Magaling at madiskarte ka dahil sa mga nangyari sa'yo noon. Totoo naman. Pero kung hindi ka siguro nagtiwala sa akin ay hindi ko ito mararating. Salamat sa pagtitiwala mo. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi mo naman kailangan magpasalamat, Mari. Ginawa ko ang lahat ng yun ng bukas sa loob ko. Ang hinihingi ko lang naman ay ang isang pagkakataon para ipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Ano ba yan? Masyado kang cheesy. Mamaya, masanay ako Eh di masanay ka. Wala naman akong planong tumigil. Hinawakan ni George ang mga kamay ng dalaga. Marina, sana ibigyan mo ako ng chance. Ilang taon kong kinimkim ang nararamdaman ko sa'yo. Ngayon na nasabi ko ng lahat, sana hayaan mo akong ligawan ka. Pareho tayong galing sa failed relationship. Malay mo, ito na yung second shot natin sa buhay. Tama ka nga siguro, G. Baka dumating tayo sa buhay ng isa't isa para mapawi lahat ng sakit na naramdaman natin at palitan yun ng masasayang sandali. Siguro deserve din naman nating maging masaya. Kinikilig na sabi ni Marina. Oo naman, deserve natin. Mahal kita, mahal mo ko, kaya bagay tayo. Niyakap ni George ang babae. Makalipas ang ilang buwan na panliligaw ni George kay Marina, ay sinagot na din niya ang lalaki. Kahit kailan ay hindi niya naramdaman ang importansya niya kay Leandro. Hindi tulad kay George. Ramdam niya na kaya siyang ipaglaban nito at samahan sa anumang pagsubok sa buhay. Naging maayos ang kanilang pagmamahalan. Pareho silang business-minded at mature, kaya naman naging magkatuwang pa sila sa pagpapalago ng kani-kanilang negosyo. Ang binili ni Marina na factory kay Leandro ay naibangon din nila at nangyari nga ang sinabi ni Marina noon na masisikat pa sila sa business world dahil sa ganawa nilang pagselba sa factory na Lugina. Mas lalong dumami ang investors nila at branches ng kanilang restaurant. Hindi na naman nanggulo pa si Leandro kay Marina. Natakot din na gawin niya ang banta niya noon sa lalaki. Ang huling balita niya ay nag-migrate na sa Amerika ang mag-ina at nagtatrabaho na lamang bilang manager sa isang kumpanya ang lalaki. Dumaan ang 2 taon sa buhay ni Marina at George. They had their ups and downs, pero hinarap nila ang lahat ng iyon na magkahawak kamay. Nagtiwala sila sa isa't isa. Ramdam ni George na pareho na silang handa kaya pinlano na nitong mag-propose ng kasal kay Marina. Nagulat siya nang biglang dumating si George sa kanyang naipundar na bahay. Gabi na, bakit nandito ka, love? Usisa niya nang makarating sila sa sala. May gusto sana akong ipakita sa'yo, love. Ano yun? Basta't sumama ka na lang sa akin. Pilyong sabi ni George, ni hindi na nga nakapagpalit pa ng damit si Marina. Hinawakan siya sa kamay ng nobyo at inalalayan pasakay sa magarang kotse nito. Saan ba tayo pupunta? Parang ang layo naman ata. Inaantok na ako, G. Huwag kang mainip, malapit na tayo daw. Natatawang sabi ni George. Teka, papunta to sa restaurant sa first branch natin. Hindi na umimik si George at ngumiti lamang habang patuloy sa pagmamaneho. Pagbaba nila ng kotse ay nagtungo sila sa alfresco area. Nagulat si Marina dahil may nakalatag na picnic blanket doon sa bandang Teresa kung saan presko ang hangin at kita ang kalangitan. Namewang siya at napakunot ang noo. Magpipiknik tayo ng gabi, love? At dito talaga sa resto, hindi sa park or somewhere na close sa nature? Natatawa niyang kastigo rito. Pero she finds it romantic, lalo pa at may nagkalat na petals sa paligid at may mga kandila pa at balloons. Umupo si George sa picnic blanket at sa menyas na umupo din si Marina sa tabi nito. Ano bang meron, love? Pangungulit ni Marina. Ang kulit mo naman, basta umupo ka na lang. Ilang sandali lang ay nagsimula na ang fireworks display. Malalim na ang gabi kaya't kitang-kita ang makukulay na ilaw sa kalangitan. Napatakip ng bibig si Marina sa pagkamangha sa magagandang fireworks. Hinawakan ni George ang kanyang kamay at pareho silang nakatingala habang nakamasid lamang sa kumikinang na mga paputok.
Matapos ang fireworks display ay naging emosyonal si George. May fireworks kasi kapag New Year's Eve, hindi ba? Simula ng taon, simula ng bagong buhay. Malayo pa ang New Year pero gusto ko na sana ito ang maging simula ng bagong buhay ko kasama ka. Ang totoo, hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala ka. 9 years ago, dumating ka sa buhay ko sa panahong lugmok ako. 9 years ago, muli akong nangarap na mahalin ng babaeng bumuhay muli sa puso kong wasak na wasak. 9 years ago, sinabi ko sa sarili ko na kung mag-aasawa akong muli, siya na dapat. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Marina. Tumayo si George at inalalayan din niya ang nobya na tumayo at pumasok sila sa restaurant kung saan sila unang nagkita. Ano bang ginagawa natin dito? Naroon na tayo, lumipat pa tayo dito. Lakas din ng trip mo, love, ah. Inakay siya ni George sa harap ng bar counter at umikot ito papunta sa likod ni Marina. Gusto ko lang maalala mo yung pakanamdam nung una tayo nagkita, Marina. Ang drama mo, ah. Okay ka lang ba? Ano bang nakain mo? Napapangiti pero kinikilig na turan niya. Sariwa pa rin sa alaala niya ang una nilang pagkikita sa restaurant na yon. 9 na taon na ang nakakaraan. Dito ako nakatayo noon. Dumating kang excited dahil akala mo'y hiring kami. Kitang-kita ko sa mukha mo nung nalungkot ka dahil hindi pala namin kailangan ng tao. Nakainom ka pa nga ng tubig kasi pagod na pagod ka. Ang dami mo pa nga nainom eh. Nakangiting balik tanaw ni George. Oo, naaalala ko nga. Yun ang araw na nakalaya ako sa bangungot ng buhay ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dinala ka niya dito ng araw na yun. Akala mo siguro tinulungan kita, pero ang totoo, ako ang tinulungan mo, love. Ikaw ang naging dahilan para lumaban ako sa mga pinagdadaanan ko. Ikaw ang naging dahilan para bumangon ako at dumaban sa mga hamon ng buhay. Kasama kita nang nagiging maayos ng lahat, pero hinding-hindi ko makakalimutan na ikaw din ang kasama ko nung nalugmok ako. Alam kong hindi ko mapapagtagumpayan ang lahat kung wala ka, Marina. Ano ka ba? Tinulungan natin ang isa't isa. We're a team, remember? Inilabas ni George ang isang maliit na kahon. Binuksan nito yon at kinuha ang isang singsing na may makinang na bato. Marina, hindi ko maipapangakong magiging maayos ang lahat. Hindi ko masasabing hindi tayo magkakaproblema. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi kita iiwan. Haharapin natin ang lahat ng magkahawak kamay. Mahal na mahal kita, Marina. At gusto ko sanang ikaw ang una kong makita sa tuwing gigising ako. Gusto ko sanang makasama ka hanggang sa makuha natin ang senior citizen card natin. Gusto kong sabay tayong magka-wrinkles. Gusto kong sabay tayong magpapahinga sa tumba-tumba. Gusto kong alagaan natin ang isa't isa hanggang sa pagtanda natin. Marina Santos, will you be my wife? Mas matanda ka sa akin, George. Pero sige, sasamahan kitang kumuha ng senior citizen card mo. Pabirong sagot ni Marina, pero nagsimula nang magluha ang kanyang mga mata. Pakakasal ako sa iyo, love. Niyakap ng mahigpit ni George si Marina. Hinalikan naman niya sa labi ang nobyo. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagmamahal mo, love. I promise na it will be worth it na maging Mrs. George Lopez ka. Matapos ang gabing yun ay inasikaso agad nila kinabukasan ng kanilang kasal. Bahagya pa nga silang natagalan dahil pareho silang abala sa kanilang mga negosyo, pero gusto rin nilang maging hands-on sa kasal nila. Simple lamang ang kanilang kasal at pawang malalapit na kaibigan lamang ang imbitado. Sa isang maliit na simbahan sa Tagaytay sila ikinasal. Simple pero elegante ang gown na napili ni Marina. Kulay puti ito na may mahabang trail at may slit pa sa harap. Mahaba din ang kanyang belo. Simple lang rin ang suot ni George. Itim na tuxedo at makintab na sapatos. Ngunit napakagwapo nito. Napakasaya ni Marina. It was everything she deserves in life. It was everything she ever hoped for. Masaya siya dahil nararanasan na niya ang mga hindi naibigay noon ni Leandro. Kay George ay nakaramdam siya ng pag-aalaga, pagmamahal at pagpapahalaga. Nire-respeto siya nito. Ginagalang. At higit sa lahat ay may kalayaan siya dito. Masaya siya sa piling nito. Hindi ko alam kung anong nagawa ko to deserve you. Madamdaming sabi ni Marina matapos ang seremonya ng kasal nila. Mabuti kang tao. Mabait ka at determinado. Matulungin ka rin at mabuti ang puso mo. Ang totoo, sa tingin ko nga ako ang mapalad.
Thank you for coming to my life, Marina. Thank you for giving me hope. Emosyonal na rin si George. Mamahalin kita sa araw-araw ng buhay ko, George. Hinding-hindi ka magsisisi na pinagkatiwalaan at minahal mo ako. Wala akong ibang hangad, kundi ang pasayahin at mahalin ka, Marina. Ilang buwan matapos ang kasal nila ay agad na nabuntis si Marina. Masayang-masaya siya dahil matagal na rin niyang pangarap ang magkaroon ng anak. Excited din si George dahil hindi naman ito nagkaroon ng anak sa unang asawa nito. Nagpapasalamat sila dahil kahit 40 na si Marina ay napagkalooban pa rin sila ng anak na babae at nadagdagan pa yon ng 2 pang lalaki bago magmenopause si Marina. Ang sabi nila, meron daw espesyal na tao na nakalaan sa bawat isa at bawat malungkot na sitwasyon ay may katapat na ligaya. Importante lang ay hindi tayo bibitiw sa anumang hamon ng buhay. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Patuloy nating piliin na maging masaya. Hindi rin dapat nakadepende sa ibang tao ang ating kaligayahan. Noon, marami ring tiniis si Marina na sakit at sama ng loob mula kay Leandro at sa ina nito. Ngunit sa bandang huli, ginising siya ng pagkakataon at hinayaang alisin sa buhay niya ang balakid. At sa kanyang pag-alis sa toxic na buhay niya, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa piling ng taong nagmamahal sa kanya ng totoo at wagas. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.